Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga supporters ng mga Duterte, isang babala na naman po ang ipapaabot ng ating mga kaibigan. Napakalungkot po itong impormasyon na nakukuha ng ating mga kaibigan ngayon, guys. Dahil kung makakalabas man si Tatay Digong, meron naman pong isusunod na aarestuhin po ng ICC. Ito, matagal na po ito ipinapaabot ng ating kaibigan na babala tungkol po sa mga nagmamahal sa mga Duterte. Dahil po, kapag kayo ay gumawa ng hakbang na hindi maganda, posibleng dito mapabagsak ang mga Duterte. Paalala lang po ito, pakishare po para maraming maka-aware sa mga ipinapaabot na impormasyon ng ating kaibigan. Kaibigan ninyo, daghang salamat dahil po ay mayroon po kayong balita na hindi po maganda pero mas maganda na may ipaabot at may iparating po natin sa lahat po ng mga nakasuporta sa mga Duterte ngayon. Ano po ba talaga ang katotohanan po dito, kaibigan, na maghaganap pa? Nakakaawa ang mga Duterte, guys. Gusto na nilang pabagsakin. Ito po yung nakuha ng ating kaibigan ngayon. Mayroon naman pong isusunod na arestuhin po ng mga ICC pagkatapos ni Tatay. Nakakalungkot po ito dahil kapag nagpapadala ang mga tao ngayon, nagpadala sa galit, posibleng mapabagsak ang mga Duterte dito, guys. Alam po niyo kung bakit po nasabi ng ating kaibigan? Sige, kaibigan. Pagkatapos daw sa kay Tatay Digong, mayroong isusunod. Alam po natin kung sino sila. Yung mga malalapit po sa mga Duterte. Alam po ninyo, kung magpapadaig ang mga supporters ng mga Duterte pag naggawa ng hindi maganda, tulad ng people power, magkudita kayo, posibleng mangyayari ang martial law. Tapos dito mapapabagsak ang mga Duterte kung gagawin po ng mga tao ngayon na declare o kining kudita or people power. Kasi magdi-declare din po si Marcos. Alam po nila ngayon, guys, kung sino ang susunod na magiging presidente. Tiisin ninyo ang 3 years, kaibigan. Nakakalungkot po ang sinabi ng ating kaibigan. Nakita niya mismo na hindi po titigil ang mga galit sa mga Duterte. Alam po nila kung ang mga Duterte naman po yung makaupo. Ito lang po yung masabi ko, ha. Sa totoo lang, si kaibigan mismo yung nakakita, no? Kung ano man po ang pagdala ni ex-president noong siya po ay namumuno. Binuwis po niya yung buhay, alang-alang po sa kanyang bayan. Kung marami mang mga tao na bumabatikos sa kanila, sa mga Duterte, sila po ay isang kalaban sa politiko. Huwag tayong magpapadala sa mga ibinabato na hindi maganda sa mga Duterte. Kasi alam po ng ating kaibigan kung ano po ang kanilang pakay sa tao. Alam po nila ang ginawa ng mga Duterte na ikakabuti ng lahat. Ito po talaga inyong nakikita ngayon, kaibigan. Gusto nilang pabagsakin lahat ng mga Duterte dito. Kaya sasabihin ko, guys, ang isusunod dito na hulihin, bato, bunggo, yung
may pulis pa dito eh. Parang si Danao, no? At saka si Sara Duterte. Sila ang nako. Ito po yung sinasabi ng mga kaibigan na huwag kayong gumawa ng kasamaan. Pabayaan mo sila pag nahuli, ipahuli nila. Alam natin makakalusot yan. Kapag makakalusot yan, alam po natin ang mangyayari. Hindi papayag ang mga taong nagmamahal po sa mga Duterte. Huwag lang kayong magpapadala sa inyong galit. Huwag kayong gawa ng mga kaguluhan para wala pong marsyalo. Kapag nagkaroon ng kudita o people power, sigurado dito tapos ang mga Duterte. Dito matatapos ang kanilang pamamayagpag po dito sa politiko. Yung mga nang babato po, guys, paalala ko lang kasi sinabi ng ating kaibigan, yung mga tao naninira sa mga Duterte, sila po ay isang politiko na hindi nila kaya na matapatan ang mga Duterte. Sila ang mga politiko na talunan. Yun po ang totoo. Hindi po ako nagpapahayag ng hindi sinabi ng ating kaibigan. Kaibigan, maraming salamat. Ano po ang ating payo ngayon? Kapag nagpapadala yung mga Duterte supporters, magbuo kayo ng maraming nagsuporta sa mga Duterte, na mag people power kayo, manggulo kayo sa Malacanang, wala. Dito, kayo mismo ang nagpapabagsak. Pabayaan natin kung arestuhin man po sila Bongo, De La Rosa. Alam po ninyo, nakikita natin guys, sariling kapakanan ito. Sariling kapakanan ito. Dahil po nakikita nila na sa susunod ang mamayagpag talaga ang mga Duterte. Kaya ginawa po nila ito. Kaya, oo nga, tama. Hintayin po daw ninyo. Ano pong hintayin po nila, kaibigan? Pagkatapos ng eleksyon, tapos, anong gagawin? Oo, alam natin. Kapag ang PDP laban ngayon, pag nanalo sa eleksyon, pagka-senador, alam natin malakas. Malakas na po sila. Yun po. Alam natin kung sino mananalo sa PDP laban. Kung meron mamahulog dyan, pero siguro nasa 2 o 1 lang. Posible nga manalo lahat, sabi ng ating kaibigan. Nakakalungkot lang po itong balita, guys, ng ating kaibigan, na isusunod pala sila Sara Duterte dito at si Bongo Bato de la Rosa na arestuhin po ng ICC. Kung sakali man arestuhin si Sara, yung mga kasamahan po niya na malapit po sa kanila, babayaan natin, huwag tayong gumawa. Kasi po, makakalusot pa rin yan. Alam po natin kung sino, kahit nasa kulungan ka pa, pwede ka pa rin makatakbo. Yun po ang hindi maganda, di ba? Kasi po, doon sila nagkakamali sa kanilang batas. Kaibigan, salamat.